God is able. From disability to possibility. Hello po, pagbati mga kaagapay, pagbati lalo na po this day ng recording na ating usapan Mother's Day weekend at isa hong prayer ng papuri sa Diyos, pagpupugay, pasasalamat at panalangin na itaguyod ang ating mga minamahal na nanay in strength, in beauty, and the grace of God. Welcome po mga kaagapay sa programang God is Able. Napapakinggan tayo sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, tayo din po ay bumabati sa YouTube channel nating 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Maaari niyo po kaming i-message sa smart number nating 0999-223-5675 at sa globe number nating 0916-296-6620. Pwede pa rin ho tumawag sa landline 8654-3322 Local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang atin pong organisasyon, ang ating samahang God is Able, tayo'y binubuo ng iba't ibang members of the body of Christ at ang layunin ho natin ay akapin ang mga minamahal ng Panginoon na mga may kapansanan at mga tagapag-alaga nila, persons affected by disability. At naniniwala ho tayo na ang Diyos, mahal ho sila. May mga plano ang Diyos sa kanila at sabi nga natin, God is able, may mga kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. At inaalok ho natin ho ang ating partnership sa mga churches at faith-based groups. Atin pong niyayaya sila, iniimbitahan na makiisa sa puso ng Panginoon at magtatag ho, mag-establish ng iba't ibang uri ho ng mga disability ministries, mga iba't ibang uri ho ng pag-aka, pagmamahal sa mga pamilyang apektado ng kapansanan. And if you'd like to learn more about God is Able at i-avail ang ating mga programs tulad po ng Gift of Mobility, kung saan tayo po ay namamahagi po ng assistive devices, mga tamang sukat, mga tamang gamit na wheelchairs, crutches, canes at walkers, at maging family camp ang atin hong napaka-espesyal na handog ng kapahingahan at pagpapalakas sa atin hong mga pamilyang affected by disability, mag-send lamang kayo ng private message sa God is Able International Foundation. Sabi ko nga po, ngayong araw na to, nire-record natin ito during Mother's Day weekend. So, belated na pagbati sa mga nanay on this occasion. At yun nga po, our prayers for you. Tayo po'y biniyayaan ng Diyos na makonekta po at magtampok, mag-feature ng story ng isa pong nanay today. Siya po ay nasa Pasig. Siya po ay biniyayaan ho. Sila ho mag-asawa ay biniyayaan ng Panginoon ng 3 anak na apektado ho ng autism spectrum condition. Sila po ay may autismo. At mababata pa ho sila, kung di ako nagkakamali, may 8 years old, may 6 years old, at may 4 years old. So, mga monting anghel po na pinagkaloob ni Lord. At nakakatuwa nga po na kahit ganun po, kakaiba ang kanilang sitwasyon, napakagaan ho ng puso. Kitang-kita ho ang kagaangan ng Panginoon, ang pagtulong ng Panginoon sa kanilang nanay. So i-welcome ho natin para malaman natin, makamusta natin sila at malaman ang God is Able story sa nanay na ito at sa pamilyang ito. Welcome natin po si Nanay Nioni. Nanay Nioni, welcome po sa God is Able. Salamat po. Good morning po sa lahat ng nakikinig po at manonood. Yan. Si Nanay Nioni po pala ay nagva-vlog din. Kaya sanay ho siya bumati sa camera. Po. Ang maganda nga po na may nagva-vlog ho ng mga buhay ng mga families affected by disability. Kasi maganda rin malaman, mabigyang sulyap, mabigyan ng preview at insight ang general public kung ano nga po ba ang day in the life. Ano nga po ba ang mga pinagdadaanan, ano po bang mga tagumpay ni Lord sa mga families affected by disability. Nanay Nioni, matanong ko lang po, paano nyo nalaman at ano kaya po ang mga dahilan bakit po 3 po sa inyong anak apektado po ng kapansanan? Ayun nga po, nalaman po namin yung una po sa panganay ko po. Kasi po, nung baby siya, hindi po siya, yung dapat po mga 7 months, 8 months, naggagapang na po siya. Hindi po siya gumapang. Hindi rin po siya kusang tumayo. Parang tinutulungan ko pang tumayo noon.
para makatayo siya. Tapos yung naglakad po siya, late na rin po, 2 years old. Tapos po, nakakapagsalita naman po siya. Pag inutusan mo, susunod naman, akala po talaga namin late lang po siya. Late lang. Kasi po yung papa niya po, yung daddy niya, nung bata din daw po, late din po kasi. So, kala namin ganun lang, late lang. Tapos, nung 5 years old po siya, pina-check up po na, kasi may sakit po siya nun eh. Pina-check up po namin siya sa doktor. Tapos, napansin po ng doktor na, Mami, parang may kakaiba kay kuya. Sabi niya ganun. Baka gusto niyo siyang ipa-check up sa development pedya. Ganun. Kasi hindi pa po kasi siya nagsasalita. Yung pag tinanong mo po na, kumain ka na ba? Anong ginawa mo? Ganon. Hindi po siya kukwento or ano. Basta alam lang po niya nun. Magaling po siya sa alphabet, numbers, colors. 2 years old pa lang po siya nun. Alam niya na yung mga mga shapes, yan. Gustong gusto niya po yun yung pinag-uusapan lang po. Tapos yung mga nursery rhyme. Pero yung mga about sa mga tinatanong mo sila, ayaw nila, hindi sila sumasagot ng sasagutin ka. Ano lang, ekulalya po siya nun, yung gagayahin lang po niya yung tinanong mo. Ganun po. Di yun, tapos po pinasok ko po siya sa online school nun, ano pa kasi po ng pandemic. Kinder po, pinasok ko po siya dito sa may school dito. Ngayon po, napansin ko po yung anak ko wala talagang focus, hindi siya nakikinig sa teacher. Parang ako na yung nag-aaral eh. Tapos tuturo ko na lang sa kanya mamaya pagtapos ng ano. Di yun, sabi din po ng teacher niya na ipa-assess daw nga po. Baka may ano nga daw. Hindi po yun na pina-assess po namin siya. Kaso ang mahal po kasi talaga. 3,000 po ata yung pinag-ipunan pa po namin. Kasi syempre po 3,000, ang laki pong halaga nun. Tapos po yun, nang napa-check up po namin siya, napa-assess po namin siya, na ano po siya, diagnose po siya ng autism. Yun po yung sa panganay po. Dahil po na-diagnose nyo at alam nyo na yung mga ilang mga hahanapin sa isang batang may autism, mas madali nyo na po nakita doon po sa sumunod na dalawa. Opo, yung sa dalawa naman po, pero parang ano sila nung baby, okay sila eh. Yung, alam mo yung pag kinakausap mo sila, nakatingin sila sa'yo, ganyan. Kasi yun po yung sign talaga yung walang eye contact. Yun din po yung napansin namin sa panganay namin, wala eye contact po. Tapos ang hirap tawagin po nila, ganyan. Tapos yung sa pangalawa ko po, nung okay naman po, nung mga, sila, 1 year old, ganun. Kaya kala ko, okay sila, parang normal, ganun. Tapos yun, pero nung mga nagtungtong na siya di pa kasi din sila nagsasalita. So sabi ko baka ito yung sa daddy nila na late din na nagsalita kasi tumitingin naman po kasi sila. Biglang pagdating po ng 2 years old, 3 years old, biglang ayaw na nila tumingin. Tapos parang, ayun po, bigla na lang po lumabas din yung mga sign ng Sabi ko, ay, naku, baka, baka na naman din to. Di yun po, pinagsabay na po namin assess yung dalawa sa po, dito po sa Pasig sa TMC, under po kami ng social worker. Kaya po kami, pinili po namin talagang kasi sobrang mahal po kasi hintay po namin magkaroon ng slot. Ang tagal din po, naging 5 months din po yun. Tapos yun, pina-assist po namin sila. Yun po, na-diagnose din po sila ng autism, autism spectrum disorder with GDD, Global Development Delay po. Ayun po. Ayun po, syempre bilang nanay nakakabigla at nakakalungkot din nung Ayun una pa lang syempre malungkot na tapos yung pangalawa po. tapos yung pangatlo. So kamusta atin yun ang pagtanggap nyo sa mga bali-balitang ito at malaman na puro may autismo po ang inyong mga minamahal na anak? Nung una po talaga, iyak talaga. Kasi hindi ko alam kung paano sila, paano ba tutulungan or paano bang gagawin ko, paano ba gagawin namin. Tapos nalaman namin pa ang mahal ng therapy. Di, talagang nagdadasal na lang ako na nagdadasal lang. Tapos iyak lang ako ng iyak. Pero hindi ko po pinapakita yun sa kanila. Iyak lang ako pag, pag nasa
banyo, ganun. Hindi ko po pinapakita. Kasi po yung asawa ko may anxiety din po kasi. Hindi ako pwede magpakita ng ano, na, sorry po, naiyak ka. Hindi, Okay lang po yan, ma'am. Okay lang po yan. hindi. Gusto ko kasi makita ako ng asawa ko na, ano, malakas. Ayun po, hindi ko po pinapakita po sa kanila yung, ano ko na, sa banyo lang po ko nag-iyak, nagdadasal na malagpasan namin to, na kayanin ko to. Hindi lang po ako ng lakas sa Diyos, haba ng pasensya. Tapos sabi ko, bigay ito sa akin ng Diyos eh. Tatanggapin ko to. Alam niya yung kakayahan ko, kaya siguro binigay niya to sa akin. Wala naman pong ibibigay si Lord ng hindi natin pong kaya, di ba? Alam ko po kakayanin ko to. Kasama ko po siya sa laban na to. Yan lang po yung lagi ko nasa isip. Lagi ko po nasa isip. Kasama ko po siya sa laban na to. Kaya kinakaya ko po. Alam mo, Nanay Nyonie, napaka totoo at napaka makapangyarihan, napaka-special ng sinabi mo. Na hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng bagay na hindi natin kakayanin dahil ito yung mahalaga doon. Kasama naman natin ang Panginoon. Hindi natin kaya kung tayo lang. Pero dahil Opo. kasama natin siya, nabanggit niyo po salamat din po sa inyo pong honesty at sa inyong courage. Hindi ho madali na buksan ang mga kwentong ito. Kaya ba nga po nagpapasalamat kami sa mga nanay tulad mo na hindi lang po pala ang mga anak mo, pati ang iyong asawa po ay may pinagdadaanan din. Na Opo. isang bagay po na totoo, ano po, mayroon ho talagang such thing as clinical po ba ang kanya pong anxiety po o more of ano lang po? Nagpa-check up po kami nung February, nagpa-assess. Kasi ilang years din po siya nag-stop ng work. Kasi nga po, lagi po siya na anxiety nun. Lagi po Mhm. siya nanitigas. Basta po, ganun. Tapos lagi po namin dinadala sa doktor. Isip niya may sakit siya, ganyan, ganyan. Pero wala naman. Na-anxiety po siya. Tapos siguro Mhm. po kasi sa pagdaanan namin, sabay-sabay, halo-halo na. Tapos po, ayun, gusto niya na rin kasi syempre magtrabaho. Ang tumutulong po sa amin, yung biyanan ko pong lalaki noon. Siya po yung nagpasabi, magpahinga ka muna, ako munang bala sa inyo. In that time po, hindi pa po nagte-therapy po yung mga anak ko. Kaya wala po masyadong gastos. Sa bahay, DIY lang po akong therapy. Yung panganay ko pa lang po yung nagte-therapy noon, yung dalawa wala pa po. So, sa bahay ko lang po sila kokopya-kopya lang po ako sa YouTube, nanonood ako kung paano gagawin, ganun po. Tapos ano po, syempre po, ngayon po kasi, wala na po yung ganan kong lalaki, namatay na po no February 18, nag-heart Mhm. attack po. Sakto naman po, nung buhay pa po yung biyanan ko, mga ano po siya, January po siya nag-apply nun ng work. Kaya nag-decide po kami magpa-check up na siya dito po malapit na hospital po dito. Yun po, na ano po siya, severe anxiety, diagnose po siya severe anxiety, panic attack disorder. Ayun po yung na-diagnose Mhm. po sa kanya. Nanay Nyonie, palakasin kayo ng Panginoon kasi ngayon po lang namin nalaman, pagkakasabi po kasi sa amin ay kayo'y nanay ng mga batang may autismo. Pero ngayon po pala kayo rin nagsasalita bilang isang asawa din ng isang tao po na meron pong kondisyon na nasa spectrum naman ng mental health conditions. And sabi nyo nga po, okay lang po yan Nanay Nyonie, if anytime today or sabi nyo nga minsan naiiyak na lang kayo pag naiisip nyo yung mga bigat na pinapasa nyo at ni Lord. Okay lang po yun kasi parte ho yun ng journey natin at lagi ko nga sinasabi sa minsan especially kapag may nagluluksa. Kasi ang mga may kapansanan parang araw-araw tayo nagluluksa, di ba? Na ang mga luha mga tanda yan, mga butil ng pagmamahal. These are seeds of love. Pero Ba't po, naman alam natin Sige po, Nanay. ko, sir, kakadasal Mm. ko na maging okay po yung asawa ko. Mm. Di ba nagpa-check up po kami. Tapos, may iniinom na siyang gamot para pag inatake siya, ganun, ng anxiety niya or yung panic attack disorder niya. Tingin ko po, ginagamit po yun ng Diyos para maging okay siya eh.
Tapos po yung Mm. pinasukan niya pang trabaho ngayon, okay po siya. Parang nakikita ko lang po nag-i-improve po na nagiging okay po siya. Pinipilit din po niya na maging okay. Kasi syempre po, di ba, kailangan po kami ng mga anak niya. Kailangan po kami ng mga anak niya. Kaya kailangan po din talaga niya maging malakas. Kaya kinakausap ko po talaga siya na kasama natin si Lord. Huwag kang mag-alala. Bigyan niya tayo ng kalakasan. Labanan lang natin. Diba? Lumaban lang talaga tayo. Yun po yung sinasabi ko po sa asawa ko. Alam niyo po dahil sa inyong kapansanan, sa inyong pinagdadaanan, ay tiyak po ako na lalo kayong pinaglalapit ni Lord bilang mag-asawa. May mga aral, may mga grasya, probisyon. Sabi niyo nga po, binibigyan kayo ni Lord ng pampacheck up, panggamot. Opo, At thank you Lord meron talaga. pong, opo, naniniwala ako may special na blessing ang Lord na nilalaan sa mga persons affected by disability na hindi natin malalaman o hindi natin matatanggap kung hindi natin lalakaran ng mga bagay na to at kung hindi natin pagkakatiwalaan ng Diyos natin. Mabalikan ko lang Nanay Nyonie if you don't mind. Nabanggit niyo po sa dami ng inyo pong pasan, 3 anak at syempre ang inyong minamahal na asawa. Minsan naiiyak na lang ho kayo sa banyo, sabi niyo po ano. Ah, pag naiiyak po kayo sa banyo, pag kayo po'y naiiyak, pag kayo po'y lumuluha, umiiyak sa Diyos, ano po yung parang dahilan doon? Dahil ba nahihirapan kayo para sa anak nyo o may kababa sa puso nyo? Ano po yung Ano mga po, nilalabas nyo kay Lord? kasi minsan po pagod na pagod ka. Para tapos dahil pang iniisip mo kasi iniisip mo paano yung time kasi po na yun, hindi pa nagte-therapy yung mga anak ko eh. Wala po kami pang therapy pa. Yung isa pa lang po, ang biyanan ko pa po yung nagbibigay nun. Tapos, yun po like kung na ano na, Lord, niiyak ko na balang araw sana bigyan mo kami ng pang-therapy ng mga, ayun lang po lagi kong dasal. Yung pang-therapy po ng mga anak ko kasi gusto ko po maging okay sila. Baka, pero kung gugustuhin ni Lord kahit walang therapy yung mga anak ko, basta gustuhin niyang maging okay, maging ano, 'di ba? 'Di ba? Kahit walang therapy. Pero siguro kasi syempre may ginagawa siya na ano, ginagamit niya para maging instrumento ba, 'di ba po ba? Ayun po. Din po kasi din sabi sa amin ng pwede na kailangan talaga nilang therapy. Oras po kasi daw yung kalaban namin dito. Kailangan po hanggat maaga ma-therapy. Kasi kung malaki na sila maite-therapy, mabagal na po ang progress. Sabi po ng development. Mahirapan na rin po yung bata. So sabi ko nun, hanggat maaga po sana ng mga bata po yung mga anak ko, mapa-therapy na. Ano pa, sabi ko lang, Lord, ikaw na pong bahala mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Hindi lang po hinihiling ko yung pangangailangan namin. Araw-araw, yung pang-therapy po ng mga bata. Yun lang po yung mga lagi ko hinihiling kay Lord. Siyempre po, hindi ko po nakakalimutan magpasalamat talaga kasi siyempre may mga blessing pa rin naman po dumadating kahit maliit man yan. Talagang pinagpapasalamat po kahit gano'n po kaliit yung blessing na dumating sa amin. Pagkain namin araw-araw. Ayun po. Ang kaagapay, kwento po talaga ng puso ng isang nanay. Um, Wala na po akong may dagdag sa sinabi po ni Nanay Nyoni, talagang galing sa puso po. At I'm sure Nanay Nyoni, Mami Nyoni, maraming nanay ang nakikinig nito. Nanay na tulad mo rin ay may mga minamahal na may kapansanan na relate sa'yo. Maging sa mga parts na naiiyak ka sa banyo, na naglalabas ka kay Lord, maging sa mga parts na humuhugot ka na lamang, nakikita mong kamay ni Lord, nagpapasalamat ka pa rin kay Lord. Yung mga bagay na Opo. yan, yun ang pinagdadaanan ng tao eh. May taas, may baba, may mountain highs, may valley lows. Pero yun nga, yung sinabi mo kanina, no, ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. May mga bagay na hindi natin alam, may mga tanong na hindi pa nasasagot. I'm sure, tanong mo sa isip mo, bakit may kapansanan ng anak ko? Bakit silang lahat? O silang tatlo, may kapansanan. Plus, bakit Lord naghihirap ang aking asawa? Pinipilit niya bilang mabuting tatay na buhayin kami. Pero siya ay mayroong limitasyon sa panahon ngayon, which pinagpe-pray natin na tulungan tayo ni Lord na pagalingin sa bagay na yun. Ano? Pero I'm sure may mga bagay na ganyan sa isip at puso mo. Pero yun nga may mga bagay na sa panahon lamang talaga sasabihin ng Diyos sa atin. Ang mahalaga ay mabuhay tayo ngayon.
magmahalan tayo. So ang tanong ko sa iyo, Ma'am Nanay Nyonie, sa lahat ng iniisip at mga bagay na nararamdaman mo, paano mo nakukuha yung lakas? Siguro ito yung tanong sa mga nanay. Saan nyo nakukuha ang lakas nyo? Paano nyo kinukuha ang lakas at paano nyo pinapakita na, sabi nyo, ikaw, isa sa mga nakwento mo kanina, hindi mo pinapakita umiiyak ka sa anak mo. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil ayaw mo lang mabigatan sila. Yan ang puso ng nanay eh. Pero saan ka kumukuha ng lakas at paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa kanila sa kabila ng lahat ng ito? Siyempre po, mga anak ko po sila. Kailangan ko talagang maging malakas. Pinipili ko laging maging malakas. Kasi ako lang po yung inaasahan nila. Siyempre, ako po yung nanay nila, di ba? Na inaasahan nilang mag-aasikaso sa kanila, mag-iintindi. Dahil, nanay, ikaw nanay ka, mas makakaintindi ka, mas maiintindihan mo yung sitwasyon ng anak mo eh. Di ba po ba? Talagang mas piliin lang po natin na maging positive, maging malakas. Tignan po natin lagi yung mga positive na ano, tignan lang po natin lagi yung mga positive vibes na positive na mga blessing or ano. Basta wag po tayo laging negative. Talagang laging nag-iisip na, ba't ganito? Kailangan ganito. Ano ba kaya ganun? Wag po ganun. Saka po, talagang wag natin i-compare yung buhay natin sa iba para kasi maging kontento na lang tayo sa buhay natin, di ba? Para maging masaya po tayo. Kasi pag lagi kang compare, ba't ganito buhay namin, ganito sila, gusto sila nila, malulungkot ka po talaga nun, manghihina ka po talaga nun pag ganun. Kaya wag po natin i-compare po yung buhay natin sa iba. Maging masaya po tayo kung anong meron po tayo, binibigay ni Lord. Pag nakita naman po ni Lord na masaya ka sa binigay niya, kahit maliit pa yan, dadagdagan pa niya yung blessing na yun. Kasi, ayan, saya na, binigyan ko siya ng ganito, kahit maliit lang, ang saya niya. O dadagdagan ko pa yan. O, di ba? Ganun po yung nasa isip ko eh. Pag nakita ni Lord na masaya ka sa binigay niya, o, syempre, dadagdagan ni Lord yun. Di ba po ba? Yun lang Yun yung po, lagi positive lang po para maging malakas kasi pag negative yung iniisip mo, manghihina ka talaga eh. Di po ba? ganda yung sinabi ni Nanay Nyonie dahil po sa again yung pinipili niya ano po yung pagiging positibo ay choice na pinibigay ng Panginoon sa atin araw-araw pagising mo magiging positibo ka ba magiging Po, hopeful ka ba kasi may Jesus ka sa heart mo totoo dahil po may yan. Panginoon ka sa buhay mo ang ganda nung sinabi ni Ate Nyonie dahil pinili niya kasama ni Lord pinapalakas tayo ni Lord wag natin kalimutan Opo, maging positibo hindi naman nawala yung problema eh. Pero sabi niya, nag-iiba yung paningin niya, pananaw niya sa mga bagay-bagay. Nakikita niya na may mga bagay na dapat ipagpasalamat. Ang nakakatuwa dito, yung kanya pong hope, kitang-kita natin mga kaagapay, na kung ang Lord nga nagbigay ng aming pagkain today, pang therapy ng anak ko. 'Di ba? Parang sa totoo. gospel lang ko sa Mateo, hindi ba ibibigay din niya yung pangbukas? Hindi niya ba ibibigay din niya yung pagpapaaral? Di ba niya bibigyan niya ng magandang kinabukasan? Kasi yun ang fear ng mga nanay, tatay na may anak na may kapansanan. Paano yung bukas? Paano yung paglaki nila? Dahil nga may hope tayo, nagpapasa Diyos natin yung mga bagay na yan. So nanay nyo napakahalaga ng iyong sinabi. And I pray po for sa mga momshies at maging daddies na nakikinig nito. Yung pagiging positibo, hindi naman ho yung pinipilit. It is a choice that the Lord empowers us to have every day. Ano po? At pag pinili mo lang out of love, out of faith, out of hope, faith, hope, and love, di ba? Pag pinili mo yung mga bagay ng faith, hope, at love, mag-iiba ang mundo. So Totoo po. nanay nyo tanungin ko kayo, paano iniba ni Lord ang inyong mundo? Paano nagliwanag si Lord sa mundo nyo? Siguro unang tanong ko ano mga bagay ang kinatutuwa mo sa iyong mga anak? Ano mga bagay ang pinagpapasalamat mo kay Lord sa tatlo Ayun, mong minamahal? ayun po, yung mga anak ko po, di ba, kahit yung anak ko po, isang beses lang po nagte-therapy, yung panganay ko po. Kahit pa paano nakikita ko po na may progress. Na nagpo-progress po yung anak ko. Pinagpapasalamat ko po yung kay Lord kasi isang beses lang nagte-therapy to. Paano pa kaya kung kumpleto, di ba? Tapos, yung pangalawa ko po, kakapasok lang po nito nung April. Dito sa may ano po namin, kakapasok lang po niya ng therapy. Nakikita ko po na may progress agad. Tapos lagi sinasabi po sa akin ng teacher na, Mami, ang bilis po ng progress po ni Kuya, ganyan, ganyan. Puro positive po yung sinasabi sa akin dati po kasi walang sounds, hindi siya naggagaya-gaya.
Ngayon po, ganun na siya. Nagsisounds na siya, nagtuturo na siya ng mga gusto niya. Dati wala. Puro iyak lang, tantrums, ganun, meltdown. Puro ganun po. Pero ngayon, nakikita ko po talaga na may progress po. Kaya talagang pinagpapasalamat ko po yun kay Lord. Lahat po ng blessing talaga na ano, alam ko po galing po talaga sa Kanya. Sa, tapos po yung, ano, yung nabalita po ako sa 1PH, di ba? Kahit pa paano po may mga nagbigay ng pera, pang therapy po ng anak ko. Di, inipon po namin yun. Tapos sinave ko po, nakatabi po yun sa account sa ano po ng asawa ko. Kasi yun po talaga yung pang-therapy ng mga bata. Sabi ko, huwag natin gagalawin yan kasi pang-therapy ng mga bata yan. Binigay talaga ni Lord yun. Tapos po, ayun, tapos kahit pa paano po, may nagpapadala pa rin po, kahit sa 100. Naiipon po namin yun. Sabi ko, thanks God talaga. Hindi na namin iipon na problema. Ngayon, yung therapy ni Tyrone, sana magtuloy-tuloy pa na, ano, magkaroon kami ng income, ng negosyo. Yun po pabahay po sana talaga eh, kasi nangungupahan lang po kami dito. Ang bigat po talaga. Ang bigat po, gusto ko po sana magkaroon Pero alam ko po one day, bibigay yun ni Lord. Kasi, di ba, ang tagal po namin naghintay sa therapy po, yung slot. 2021 pa po kami naghihintay. Tapos ngayon po, meron na. Kaya sabi ko, please God, di ba, hintayin lang talaga natin siyang kumilos sa buhay natin. Talagang makikita talaga natin. Di ba po ba? Yung, ano sa akin talaga. Tapos po, ano pa po ba yung mga, ano po ba yung mga, ano, tapos po minsan akala ko wala na yung parang tulad po sa pagbablog ko noon, sabi ko parang di ko na kaya mag-vlog kasi kailangan umabot ng 60K views yung ano ko. Eh 18K lang po yung nakikita ko, eh kailangan 60. Hindi ko na kaya to, parang di na ako aabot, eh. Hindi na kaya nung ano kahit ano pang gawin ko. Tapos po, nag-post ako nung umaga, yung paggugupit po ng buhok ng anak ko na sa barbershop kami, na nagwawala siya. Pinost ko po yun, sabi ko, last post na to. Sabi ko ganun. O kaya magpa-post na lang ako for ano lang, para lang may pa-post lang, ganun. Di na ako maghahangad pa ng mag-vlog. Kasi, di po ba sa pag-vlog po kasi may kita din po. Sa isip ko po na kung mag-vlog ako, tapos kikita din ako dito, kahit nasa bahay lang ako, mag-alaga ko ng mga bata may pan-therapy yung mga anak ko po. Yan, ganun po nasa isip ko. Kahit pa paano mapapa-therapy. Kahit isang beses lang po sa isang linggo, ganun. Tapos po, nung pagkagising ko po ng umaga, nagulat po ako, hala, lagpas na 90K views na yun, 90K views na yung ano ko, yung video ko po. Kaya sabi ko, la, paano nangyari yun? Ang galing. Tagal. Tapos, basta, sige ko po, papasalamat po talaga ako kay Lord talaga nun talaga. Naiiyak ako sa tuwa nun kasi wala, yung ano, napuno bigla, ang galing. Basta sabi ko lang, Lord, ko nang bahala. Sabi ko ganun. Basta sabi ko, hindi, maga, ikaw na pong bahala sa ginagawa kong to kasi alam mo naman po yung nasa puso ko kung bakit ko po to ginagawa. Ayun po, biglang ganun po. Kaya minsan, kala mo wala na pag-asa. Tapos parang yung imposible talaga, gagawin talagang posible talaga ng Diyos eh. Talaga po ba, di ba? Kaya yun po yung mga tinitignan ko, yung mga bright side. Talaga napaka-bright naman. Nakaka-bright nga ng morning tong puso ni Nanay Nyonie. No? Puro mga kagapay. Bago ko balikan yung pagbablog kasi curious din ako paano siya napunta sa vlogging. Ano? Bukod sa kasi kailangan niya ng pang-therapy. Ano po. Opo, Naalala ko po, awareness din po kasi autism awareness din po talaga. yes, Para yes. alam po ng iba na talaga nag-e-exist ang autism na hindi biro ang magkaroon ng anak ng autism na mahirap, nakakapagod, pero talagang kakayanin, kailangan kayanin. Mm. I-explore ko yun, Nanay Nyonie. Pero bago yun, naalala ko lang, Nanay Nyonie, yung Bible verse, ano, nung sinabi po dyan nung Psalmi sa Psalm 23, yung my cup overflows. Tapos sinabi niya dyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Parang naalala ko yung mga linyang yun nung binabanggit mo yung kwento ng mga pinagbinigyan kayo ni Lord na pang therapy
binigyan kayo ni Lord ng pagpapaaral, nagkaka-progress dahil sa interventions, nagkakaroon ng progress, especially early intervention, bago po, habang very, very teachable pa po sila, very, very flexible pa po sila, yung kanilang yung brains nila, at yung kanilang sistema, natututo sila. Natutuwa po ako, naalala ko yung verses na yan kasi kapag talaga ang ating pananaw ay nakatingin tayo sa Diyos, hindi sa sarili natin o sa sirkumstansya, nakatingin tayo sa Diyos. Ano po, at yung cup natin, yung ating baso kumbaga, lalo pag init-init ngayon, kailangan natin uminom, di ba? Ibigay natin sa Diyos yung baso nating walang laman kasi wala na tayong malagay. Puno, ubos-ubos na tayo, pagod na tayo, init-init ng araw. Si Lord ang magpupuno niyan. Hindi lang ng tubig, ng malamig, na chilled na tubig para Opo. pukawin po ang ating pagod, ang ating uhaw, at talagang pag uumapawin pa tayo ng Diyos. Alam nyo, kahit si Nanay Noni, kahit sabihin po natin nga po na hirap sila sa buhay, pero kung pakikinggan niyo po siya, nag-overflow talaga yung hindi lang yung blessings, bonus na lang yung blessing, yung puso talaga ng pananampalataya kay Lord. At I guess yun ang pananampalataya ng bawat nanay. No? Bawat nanay umaasa na Opo. ang Diyos ang bahala ho mag-provide, ang Diyos ang mag-uumapaw sa kanila ng blessing. Yan ang pag-asa ng nanay na yung mga anak niya kahit may kapansanan ay lalaki na maayos at magkakaroon ng mabuting buhay, makakapag-aral, makakapag-asawa, makakapagtrabaho, magkakaroon ng kontribusyon sa lipunan. Yan ang pag-asa po ng isang nanay which we celebrate talaga ngayong weekend na to. The faith, hope, and because of love. Diba? Saan nanggagaling yung faith? Saan nanggagaling yung hope? Ba't tayo umaasa sa Diyos? Ba't tayo lumalaban? Kasi may pagmamahal. And what a wonderful thing na ninyo ni po this Mother's Day weekend. We celebrate the faith, the hope, and the love that every mother has. Mapunta ako sa vlogging. Nabanggit mo kasi kailangan ng pang-therapy. Ano ba to? Talagang out of nowhere po. From scratch, from zero, talagang nagsubok ka mag-record. At pangalawa, paano mo tinitimbang yung mga vlog mo? Paano mo iniisip? Kasi on one hand, iniisip mo dapat ma-feature Ang ko hirap dahil po. may autismo kailangan ma-highlight, ma-advocate na may autismo. Pero sa kabilang banda, syempre iniisip mo din, naku, baka nakakahiya naman to, baka yung mga anak ko nahihiya din sa camera o baka ayoko masyadong magkwento tungkol sa buhay ko. So paano mo binabalanse ang buhay mo bilang nanay na vlogger ng mga anak na may autism? Yung una po talaga nahihiya din ako. Nahiya ako. Hindi ko alam kasi kung paano una nang gagawin ko, kung paano mag-video, mag-ano. Eh, mga anak ko hindi naman po din nila alam yung nahihiya na sa camera. Hindi naman po din, wala lang talaga pong focus at itiin sa camera. Noong una po, pero hindi ko po sila kinahihiya na linag ko po sila. Hindi ko po kinakaya yung mga anak ko. Blessing po yan sa akin ng Diyos. Anghel, anghel po yan sila eh. Anghel po sila ng Diyos eh. Kaya binigay po sila sa akin ng Diyos. Kaya hindi dapat po kahiyayan. Kailangan maging proud mo. Pag malaki mo dahil anghel yung mga yan eh. Hindi po ba? May inangkin na sila ng Diyos eh. Doon na sila. Pag kunyari pumanaw man sila. Doon na sila. Kaya ako gusto ko sa langit po sila, 'di ba? Gusto ko kasama nila, kasama kami lahat. 'Di ba? Ang saya po pag nandun. Ayun po, yung yung sa pagbo-vlog ko din po, syempre, iniisip ko din po nung una kung paano ko kikita, kung kikita ba talaga ng ano. Pero kasi may nakikita ko, nakapagpagawa ng bahay, di po ba? Nabibili nila yung kakailangan ng mga anak nila. Sabi ko sa isip ko, baka sakali na gamitin to ni Lord na maka-therapy yung mga anak ko. Sabi ko kung gano'n. Ayun po, kaya talaga nag-try po ako. Noong una talaga parang ang tagal, parang siisip ko pa ng mukhang malabo kasi wala ang followers ko lang po na ano lang po 1K followers lang po ata ako nun. Opo, ganun po yung followers ko lang nun, ano, baba lang sobra. Sabi ko, hindi, bahala na si Lord dito. Basta ako gagawin ko lang yung best ko, gagawin. Siya nang bahalang nito. Di ba po ba? Gano'n naman po yun, di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pag nakikita naman po niyang pinagtatrabahuan mo, bakit hindi niya ibibigay sa iyo, di ba po ba? Kung ikabubuti mo naman po. Kung nagtatrabaho ka nga, kung ikasasama mo naman yung siguro hindi niya po hayaan na mapahamak ka. Di ba po ba? Ayun po. Ayan. So madaling sabi po ngayon isa na pong vlogger si Nanay nyo ni ano po at sabi po niya no, tama naman po hindi niya kinahihiya ang kanyang mga anak. At
I guess kailangan natin talaga ipag-pray. Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano ko gagawin to. Kasi nga, pag nag-vlog ka, ilalabas mo sa buong Opo, mundo ang buhay-buhay mo at kwento mo at mga opo, anak mo. At may opo. mga taong makakaunawa, may mga taong Meron, hindi. talaga po, May, meron din meron, di talaga. ba? Oh, di ba? Sabi ko nga po, Opo. sabi pa nga po dun sa comment, ano, paano mo, saan mo nabasa sa Biblia na blessing yung mga abnormal na yun? Sabi Mm, gano'n. mm. Siyempre masakit sa akin, pero para pansinin pa kita. Hindi na namin napansin. Basta Bahala ala, na kayo. basta importante Nanay Noni, syempre una, pray tayo kay Lord every time bago tayo Opo. mag-record. Isipin natin ano nga ba dapat natin ikwento para maging malinaw yung content. At pangalawa, balik-balikan mo lang, bakit ko nga ba ginagawa to? Hindi ba dahil sa pagmamahal ko sa mga anak ko para magka-therapy sila, balang araw, walang imposible sa Diyos, magkabahay kami. Para yung mga bashers at haters, ang tawag sa social media, mga bashers at haters na siguro, pag-pray mo na lang kasi manamang meron ding, may galit din o pagkainis sa puso din nila. Baka sila rin may pinagdadaanan pero hindi nila maproseso ng maayos. Yun nga Bak po. na magbistulang Kasi blessing na lang mag-blessing. na pag tinapos sila yung vlog mo, sa sobrang inis nila, tinapos sila yung vlog mo, mabless din sila, di ba? Oo nga po, di ba? Kaya shout out sa mga bashers at haters po na mga kahit na mga may kapansanan na ninyo, kahit di naman ho vlogger, kahit sa labas, ano, sa school, sa kalsada, ang mga may kapansanan Hindi po po. binabash at hate din dahil sa itsura nila, sa hindi nila kayang gawin, o sa mga dahilan bakit sila nagkaganoon. Alam nyo po, yun nga po, no? Kaya mahalaga ho talaga na kailangan talaga kasama natin si Lord. Ay sinasabi ni Nanay Noni kanina, mga anak ko ay maanghel at sila ay may langit, ano, sila ay may langit sa future nila. Ito ay dahil po sa pagmamahal ni Lord. At pag si Lord po nasa puso nila, no, pag si Jesus po nasa puso nila, doon po nabubuo yung pag-akap ni Lord. Kaya matanong ko Nanay Noni, dahil kung si Kristo pala ang susi para magkaroon ng bright future at heaven kahit on earth ang iyong mga anak, paano mo kinakwento binabahagi ang pagmamahal ni Jesus kahit sa iyong mga batang anak? Ayun po, may mga ano po dito. Ay, hindi ko po sure kung naiintindihan na po nila eh. Pero yung panganay ko po, lagi po kami nagdadasal pag sa tuwing pagtulog po, siya po yung pinagdilig ko po ng Our Father. Siya, ayun po kasi yung kapisado niyang ano, prayer. Din po, tuwing gabi po nagdadasal kami, siya po yung pinagdilig ko po ng prayer. Tapos may mga Bible po kami dito about kay Noah, kay Jonah, tapos kay Daniel. Binabasa ko po sa kanya yun. Kahit di niya pa po masyado maintindihan, hindi ko po sure kung naiintindihan na nila. Kasi wala po nga po pa po silang focus. Pero basta lagi ko pong pinapakita na nagkumakanta ako ng praising song, worship ako, nagdadasal ako. Pinapakita ko po sa kanila yun. Yun na mahalaga Nanay Noni, ano po, na kung hindi pa man natin magamit ang ating salita, kasi minsan di nga nila maproseso. Sabi nga, minsan yung focus, yung attention wala sa'yo. At dahil bata pa sila, hindi pa nila maintindihan. Ano. Opo. Pero na pinapakita ninyo. Ang Panginoon naman po, hindi lang siya nagturo, siya ay nagpakita ano po, sa kanya kung mga ginawa sa kanya hong mga milagro, sa kanyang pakikitungo sa kapwa-tao, kahit sa mga nangangailangan, kahit sa mga may kapansanan, doon nakita natin ang kabuuan ng kanyang pagmamahal. At ang response natin, ng bata, matanda, may kapansanan o wala, na nakikinig nito, tanggapin natin yung pagmamahal ni Kristo. Yung sinasabi ni Nanay Yoni na ang may kakaroon kami ng isang magandang kinabukasan, magsasama-sama kami sa langit. Si Kristo po ang dahilan at naging posible po na may pag-asa tayo. Kapag wala si Kristo ho sa buhay ho natin, tayo-tayo lang na naman ho yan eh. Opo. Tayo-tayo na naman yan. At alam na this. Alam natin may hangganan po, may limitasyon. Minsan ho nakokorap, minsan ho nadadapa rin tayo. Minsan maling halimbawa din pinapakita natin. Diba? Kahit sobrang pagmamahal tayo, minsan sumisigaw tayo, nagdadabog Opo. tayo. Diba? Opo Pero talaga. sa tulong ng Diyos, kapag si Kristo ang nasa puso, tinanggap natin si Kristo sa puso natin, kahit na tao pa rin tayo, natutokso na hihirapan, minsan nadarapa tayo, bumabangon tayo. At may tama tayong gabay, yung salita ng Diyos. Kaya yung pinapakita natin sa mga anak natin, yung tinuturo natin ay galing sa kanyang salita. So Nanay Noni, ipagpe-pray namin na yung mga anak mo makilala nila hindi lang ang love ni Opo. mommy at ni daddy, but yung love ni Lord sa buhay nila. At Opo. I Opo. really pray that na kayo ay magsama-sama sa langit. Pero ngayon pa lang Nanay Noni, naniniwala ako may langit sa lupa eh.
pinakikinggan ko kayo, nakikita ko yung positivity nyo and devotion nyo sa mga anak nyo. Nakikita ko po na posible po pala na kahit sa inyong munting tahanan, pwedeng magkaroon ng langit sa lupa. Opo. Nanay nyo, I'm sure pinaghahandaan nyo ang future, pinag-uusapan yung kinabukasan ng yung mga anak, paano mag-aaral, paano magtatrabaho, paano magkakapamilya at magiging bahagi ng mundo. Paano nyo pinaghahanda ng future nila? Kasi ngayon pa lang may limitasyon na tayo sa paggastos. Kailangan talaga natin magbanat ng buto. Pero yung kinabukasan, paano nyo po pinag-uusapan yun? Sa ngayon po, parang hindi pa po namin pinag-uusapan eh. Yung, basta inayaan lang po namin, kung ano po yung ibigay ni Lord, yung, kung ano po yung will niya sa amin. Di pa po namin kasi masyado inaano, kasi yung focus po kami sa ano ngayon eh, sa sitwasyon ngayon. Sa isip ko lang po, hindi na, balang, darating yung panahon, maglalakihan sila. Alam ko, gagabayan pa rin po kami ng Diyos. Yun po yung pinangahawakan ko kasi hindi ko po alam kung ano pang future eh. Hindi ko po alam eh, kung ano pong mangyayari sa kanila. Basta alam ko lang po think positive lang po ako na magpo-progress sila, magiging okay sila. Pero kasi po, sabi po kasi sa lifetime po kasi ang autism. Lifetime po kasi talaga siya. Magiging okay sila gusto ko lang, ngayon po hindi ko iniisip yung academic eh. Yung magaling sila sa academic. Ang goal ko po sana ngayon eh, yung matutunan nilang yung nila, yung paano alagaan yung sarili nila, asikasuhin yung sarili nila, dito sa bahay. Ganun po. Bonus na lang po pag magaling sa school eh. Magaling sa bonus, para sa akin po bonus na lang po yun, na magaling sa academic, sa Gusto ko po gusto ko po sa kanila ngayon yung makaintindi sila, yung maintindihan nila yung sinasabi namin. Yung masabi nila yung gusto nila, yung ayaw nila. Kasi yun po yung hirap sa autism. Hindi po sila expressive. Hindi po sila nakikipag-usap or May sarili po silang mundo. Hindi po sila nakikipag-interact. Yun po yung goal ko po ngayon kasi na mangyari, na magkaroon po sila ng interaction, makipag-usap, makipaglaro. Ganun po, magkaroon ng focus. Si Lord lang po kasi nakakaalam ng future eh. Kaya binibigay ko lang po lahat sa kanya kung ano po yung mangyari sa amin. Alam ko naman po hindi niya po kami pababayaan. Tama yan, Nanay Yoni, yung pananaw mo na, o nga naman, yung kinabukasan, hindi naman talaga natin hawak. Hindi naman natin alam. At wala naman talaga tayo magagawa bukas kasi hindi pa binibigay yung bukas. Ang binigay sa atin yung today, yung panahon ngayon. Ano magagawa natin kasama ni Lord today? At yun nga, kaya kasi Nanay Yoni, nagbablog. Si Daddy, nagtatrabaho. I think sa BPO yata siya nagwo-work. And so mag-focus tayo sa today. Curious ako, paano mo binabalance yung pagiging nanay mo? Tatlo yan, mga bata yan, siguro magagalaw sila, mapaglaro. Siguro ang daming nagtatawag ng atensyon mo. So, paano So, ka nagpapakita ng pasensya at pagmamahal bilang nanay? Tatlo yan. syempre po, sa pagising ko pa lang po sa umaga, dadasal na ako kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng ngayon, Lord. Mabang pasensya, Lord. Tapos, lakas ng pangangatawan, Lord God. Ayun po, tapos ang dasal ko po lagi, ang ingatan po yung mga anak ko kasi po, malilikot po sila. Hindi naman po ako 24 oras na nakatingin, nakasubaybay sa kanila. Siyempre, may mga ginagawa din po kasi ako, di ba? Minsan, nag-aakyatan sila. Kailangan ko lang talaga bilisan yung ko pagkuha sa kanila. Yung isa nasa salamin, yung isa nasa TV, yung isa nasa hagdanan. Minsan nga, natatawa na ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung sino una. Ko, magsimama kayo. Ayun po. Tapos po, syempre, yun nga po, dasal lang po talaga kay Lord pagkagising pa lang sa umaga. Tapos nandito rin naman po yung biyanan ko po. Kasama naman po namin biyanan ko pong babae. Yun po. Nagpapasalamat ako. May bibigay talaga si Lord na kasama mo sa buhay para makatuwang sa'yo. Di ba po ba? Ayun po, kasama ko po yung biyanan ko po dito. Tapos po, syempre yun po yung nakita sigurong kakayahan sa akin ni Lord eh. Di ba po ba? Nakita niyang may kakayahan ako na alagaan yung tatlong batang to. Binigay niya sa akin. So, ayun po. Siguro nakita niya ako. Hindi ko alam kung ano pong nakita niya sa akin. Siguro yun lang po. Basta alam ko po hindi naman po magbibigay si Lord ng 'di ba? Ng piling ko po kasi talaga mission ko to eh.
mission ko tong mga anak ko to. Hindi lang po siya magbibigay ng mission kung hindi mo kakayanin, hindi mo kaya yung mission na yan. Yun po. Napakatapang ni Nanay Nyonie. Again, ang tapang ng mga nanay. Sabi niya, ang tingin niya sa pagpapalaki ng kanyang tatlong anak na may autism ay isang mission, isang responsibilidad, isang privilege din. Mga kaagapay, sana maging tulad ni Nanay Nyonie ang ating perspective, ating pananaw pag nakita natin yung mga minamahal nating may kapansanan. Sila ay mission, sila ay responsibilidad, sila ay privilege, but also sila ay blessing. Sabi nga ni Nanay, Opo, hindi ko totoo. alam kung ano nakita sa akin ni Lord, pero pinagkatiwala. Binless ako ni Lord ng tatlong anak na may autism. Ay, tanging si Lord lang na talaga nakakaalam. Kaya mahalaga po mga kagapay, talagang lumakad tayo sa buhay na to nakasama si Lord. Nang sa gayon, kung ano mang nakikita yung positivity, again, faith, hope, at love kay Nanay Nyonie, kay Lord nang gagaling ho yan. Naniniwala ako, grasya ni Lord yan sa buhay nila. Nabanggit mo kayo'y binless ni Lord ng mga taong kasama ninyo. I think yun din po isang susi sa breakthrough na tayo ay mapalibutan ng mga taong muunawa, nagmamahal Totoo at po. tumutulong sa atin. Nung ikaw po, in-expose mo po ang sarili mo at kwento ng autismo ng mga anak mo, may mga nanay ba na mga may autismo din na lumapit sa iyo at sino-sino ang ka-journey mo ngayon sa pagpapalaki sa kanila? Ano po, ayun nga po, yung biyanan ko pong babae, kasama po namin. So, asawa ko po. Balik kami lang naman po kasi magkakasama dito sa bahay. Ayun po. Tapos May, po may, sa may mga nakilala po ba kayong nanay na may autism din yung anak nila? Opo, syempre po yung sa school, sa therapy school, dun po nakapagkwentuhan kami, sharing kami ng mga, ay, ginawa mo ng ganito siya. Lalo po gustong-gusto ko po kausap yung mga malalaki na pong mga anak nila, mga teenager na. Gustong-gusto ko po silang makausap na, uy, ano po yung ginawa niyo nung potty train po, no? Ganyan, ganyan. Sharing po. Tapos sa school din po, sa SPED, yun po, marami po akong mga ka-close na nanay na kakatsikahan po namin yung mga progress ng anak namin, yung kinakatuwa namin, na kahit maliit na progress lang yan, malaking panalo pa rin po sa amin yun. Di ba po ba? Yun po. Tama po yan. Kailangan po may mga kapwa momshies din tayo. Ano po. At Napakalakas kami ng loob eh. Nagkaanoan kami, yes, kami sa isa't isa, nag-aanoan kami, oh, kaya natin yan, ganun. Kaya mo yan, napagdaanan ko yan, ganyan-ganyan, yung kausap ko. Kaya mo yan, malalagpasan mo yan, ganyan. maganda yung meron kang kakausap na nauna sa'yo, siguro nagpalaki na siya Opo, ng anak na may autism, meron kang ka-level, meaning ka-level sa journey na pareho kayo may mga bata ngayon na may autism na nakakakonekta kayo sa inyong example sa panahon ngayon. At maganda rin na may nakakausap tayo na sumusunod sa atin, meaning to say, kapapanganak pa lang ng anak nila, kakadiagnose pa lang na may autism, in a sense na may napansin sila sa development niya. Mahalaga na napapalibutan tayo ng mga taong talagang kapuso. Ah, opo. alam ko, kapuso, hindi yung channel sa TV, pero yung kapuso talaga sa level ng puso. Yung talagang ka-journey natin, na naintindihan na laman ng puso natin at nais na, pinya, Opo, sabi nga ni Nanay Nyonie, magpaalakasan tayo. Hindi kompetisyon, sabi nga Nanay Nyonie, huwag mo ikumpara sarili mo sa ibang pamilya, pero magpalakas ng puso. Uh, Nanay Nyonie, pagdating sa, 'di ba, nagba-vlog ka ngayon, ito nakikita mo parang way forward sa iyong pamilya. So anong mga bagay ang pinapakita mo sa vlog mo? Paano mo pinag-iisipan yung vlog mo? Ano yung mga gusto mo ipakita doon? ang hirap nga po eh. Talagang challenging talaga. Kasi minsan pinagsasabay-sabay ko, pag kaya ko, yung nagluluto po ako, nag-edit ako, nagpapakain, nag-edit ako. Tapos iisip ko po kung ano yung sasabihin ko. Minsan nalilimutan ko po yung sasabi. Kaya sa isip ko na, itatype ko na lang. Tapos biglang, ay, natapon niya to. Bigla, di ko na, malilimutan ko na yung lalagay ko dun sa, sa edit ko. Tapos po, sinisingit-singit ko po yung edit ko. Maya't maya, mag-edit ako. Tapos stop ulit. Tapos mamaya ulit. Kasi po pag tulog sila, pinapatulog ko po sila sa tanghali. Hindi ko naman din po magawa yun. Kasi kailangan makita nila, tulog din ako eh. Kasi hanggat gising ako, nakikita nila ako nagising. Hindi po sila gusto. Hindi ko sila magsisitulog agad. Kaya kailangan tulog din ako. Siyempre, kaya minsan nagkukunwari akong tulog, nakapikit lang po akong ganun. May makakatulog, makakatulog ka na eh. Makakatulog ka na rin po eh. Kaya yun, lagi po ganun. Kaya sabi ko, paano ba ako mag-edit nito? Kailangan tulog din ako. Kasi hindi po sila ganun kadali patulugin.
Nandun po yung tatayo-tayo sila. May hawak nga po akong hanger eh pag papatulog ako. Pero panakot ko lang, panakot ko lang po. Kapalo, sige, higa, lay down. Yeah, tutulog, ano na sila, higa na sila pag pag may hanger na po akong gano'n. Ayun po. Mahirap din po talaga. Sabi ko, hindi pala po madali po hindi po pala talaga madali po itong pagbablog. Di, kasi yung edit pa lang, ang tagal, kakain po talaga ng oras eh. Ayun po, basta kung may time lang po ako, hindi ko lang po inaano yung sarili ko na, yung parang tag dito, pinupush talaga na yung sarili ko na mapunta na sa stress, yung sa inaano ko lang po, na kung may time ako mag-post, o di po magpo-post ako. Kung may gawa na ako na vlog, po-post po ako. Pero kung wala pa, hindi ko po pini-stress yung sarili ko. Tama Ayun po yung po. mga kagapay. Maganda yung sinabi ni Nanay Nyonie, no? Hindi ko lang po. Ayan. Keep the main thing. Sabi nga niya, ang kanyang misyon ay ang kanyang pagpapalaki sa kanyang anak. Siyempre, pagmamahal niya kay Mister. At paraan lang yung pagbablog. Instrumento lang ni Lord Opo. yan. Hindi yan ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay, ang kanyang Opo. pagiging asawa, pagiging nanay, ay ang kanyang primary mission. At dahil doon, kaya siya nag-vlog. Again, wag malimutan, mga nanay, kasi iba dito nakikinig para sa anak nila. Siguro, nag-aral sila, nag-business sila, nag-vlog sila. Wag mawala sa isip natin ano ang main thing, anong pinakamahalagang bagay, ano po. Opo. Ah, Nanay Nyonie, napakabilis ng panahon, medyo patapos na tayo. At salamat sa napakagandang kwento mo. I'm sure, kasi kami dito ngayon, pati yung mga sign translator natin na be-bless. And I'm sure yung mga makikinig nito, ma-encourage, baka ma-inspire din na mag-seek ng isang mas mabuting buhay para sa mga anak nila may kapansanan. Ano mensahe mo sa mga nanays lalo na nakikinig nito na may pinagdadaanan tulad mo? Mensahe ko lang po na tibayan lang po natin yung loob natin. Kapit lang po tayo kay Lord. Kasi siya lang po ang nakakaalam. Saka sa mga nagsasabi na isa pa lang daw yung anak nilang may autism, dalawa, gusto na lang daw sumuko. Wag po, Diyos ko. Ako po, 3 pinipilit kong lumaban. 3 po yung akin, pinipilit kong lumaban sa araw-araw. Kayo pa kaya na isa, dalawa, mas kakayanin nyo. Think positive lang po tayo. Huwag po tayong laging stress. Kasi pag na-stress tayo, ayan, manghihina na po tayo, magkakasakit tayo. Paano natin maaalagaan ng mga anak natin? Di ba po ba? Kaya, i-enjoy lang po natin yung kasama natin yung mga anak natin. Hindi po mawawala yung problema. Siyempre, andun pa rin po yung nagagalit ka. Ganon. Natural lang po yun, di ba? Pero, siyempre, mga anak po natin yan, tayo ang magpapalaki dyan, tayo ang talagang magmamahal sa mga anak natin, mas nakakaintindi sa kanila. So, kailangan lang po natin talagang lumaban. Keep going lang po tayo. Nakatingin lang po tayo sa taas. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Binigay niya to sa atin, mission natin to. Binigay niya tong mission na to para sa atin. Alam niya na kaya natin kaya binigay niya to sa atin. Ganda lang na meron kang mission sa buhay, ano? Kasi iba sa atin, naghahanap, Lord, bakit mo ako nilagay sa mundong to? Ano ba Oo. pinagagawa mo sa akin? Pero sa pamamagitan ng disability, nagkakaroon tayo ng misyon. Tayong mga tagapag-alaga, tayong nagmamahal sa kanila. Nagkaroon tayo ng misyon, nagkaroon ng saysay at direksyon Opo. at ang Diyos Nagkataroon ng hindi direksyon. Alam mo na ako anong Basta hindi nagkulang tanggapin ang Diyos eh. Ano po yung nanay? Basta? po natin po ng buo ang ating mission dito sa mundo. Yun. Doon nagsisimula ang pagbabago, doon nagsisimula ang positivity sa pagtanggap. Pag tinanggap natin ang mission natin, tinanggap natin ang pagmamahal ni Lord na kasama natin dyan, Totoo. magliliwanag. Jesus daw is the light of the world. Magliliwanag ang buhay, magliliwanag ang mundo at makikita mo Po. ang path forward. Sabi nga ni Nanay Nyonie, ano ang path forward? Mag-vlog ako, si Mister, magtatrabaho siya, lalaban siya. Pero ano ang kinabukasan talaga nakikita nila? Isang mabuting, masayang buhay ngayon at sa kalangitan, kasama ng mga anak na kanila pong dinadala sa Panginoon. Nanay Nyonie, maraming salamat po. Napaka-blessed, nakakainit ng puso, nakaka-inspire even itong ating Mother's Day recording special. At bago tayo magtapos, ano po, nais ko pong bigyan din po ng
panawagan ng mga nakikinig ditong kaagapay natin. Ano po, kung may kilala kayong tulad ni Nanay Nyoni, suportahan niyo po sila in prayer at iba't ibang forms of help. Kung baka meron pong content creator, isa dyang shoutout, baka biglang may nakikinig sa radyo o sa social media, may 1 million followers ka. Paano mo ginawa yun? Baka pwede mong turuan, i-coach, i-mentor si Nanay Nyoni kahit online lang kasi hindi nga siya masyadong makalabas ng bahay. Paano siya makagawa ng mga mas effective na mga vlogs kasi mukhang yun ang path forward para itaguyod niya. Hindi naman to para sa ambisyon, hindi to para sa pangalan niya, pero itaguyod niya ang kanyang mga minamahal na anak. Ayun nga po, no, kung may kilala kayong magulang na may kapansanan po ang kanilang anak at nasa bahay sila, tulungan niyo po sila magnegosyo, mag-aral, at syempre i-encourage natin sila sa pagmamahal ng Panginoon. Nanay Nyoni, total vlogger po kayo. Alam niyo naman tayo, 'di ba? Shoutout naman kayo diyan. Ba gusto niyo bumati sa mga gusto niyo batiin at gusto niyo na rin siguro i-promote yung vlog niyo. Ano bang inyong site? Ano bang iyong social media handle? Saan ba namin mapapanood ang buhay-buhay niyo? Follow niyo po ako sa Facebook po sa aking account na Nyoni Eusebio. Dali lang na po search. Tapos po, shout out po sa aking mga kamami dyan, kausam mom, laban lang tayo, huwag tayo susuko, bawal ang sumuko. Pwede mapagod, magpahinga, pero go ulit. Yun lang po yung account ko ni Seb. Hindi pa po ako nakakagawa nun sa YouTube kasi ang hirap eh. Di ba po, sa YouTube, sa TikTok, gusto ko rin po sana. Kaso pag anin ko pa po, ibabalansi ko pa po. Ayusin ko pa po yung Apo. Nyoni Eusebio, that's Neonie, tas Eusebio as in Eusebio. Makikita agad sa Facebook pag sinearch nila. Ano po profile picture doon para sigurado sila hindi scammer yung kausap nila? Family ko po, family namin naka-red po. Ayan. Family na naka-red. Pag-pray din natin na iprotektahan ni Lord yung social media account nila. Dami hong nag-hack na account ngayon para naman yung kanilang platform ay mag-grow. Kaya nga po. O yan, pag-pray natin po sila Nanay Nyoni po at sana next time makita natin sila, maka-join si Mister, baka naman sa Father's Day. Baka naman sa Father's Day, siya naman na makausap natin. Diba? Pag gusto niya. At syempre po, pinagpe-pray natin na one day, isang araw, pag binalik tanaw natin to, makita mo gaano po kayo tinaguyod ng Panginoon. Baka next time, malalaki na anak mo at mali mo, ready sila magpa-interview at sila mismo because God helped them makipag-usap ng baka mas mahusay pa sila mag-host kaysa sa ating mga nasa media. Malay natin, walang imposible sa Diyos. God is able. Pag-pray natin matuto, magkapag-aral, lumaki na maayos at magkaroon ng God-honoring lives ang kanyang mga anak. Mga nanay, salamat po sa inyo. Isang papuri sa Diyos sa inyo, pasasalamat muli at isang panalangin sa kalakasan, sa kagandahan na tanging sa Diyos lamang galing at talagang grasya ng Diyos ay sumainyo. Nanay Nyoni, salamat po. Dito na po tayo magtatapos dahil halos isang oras po mga kaagapay ng napakagandang usapan ng natapos. Nyoni Eusebio po, sa social media handle po sa Facebook. Natapos po ang isang oras. Salamat sa inyong mga pakikinig. Ito ang programang God is Able. Nawa ho nakapaglaan, nakadagdag ng katatagan, pag-asa at faith, hope at love sa ating mga minamahal na momshies and families affected by disability. Ako po si Pastor Paulo Sanchez, kasama ho ni Ma'am Yvette, ni Ma'am Edna. Tayo po ang God is Able, naniniwala from disability to possibility. God bless po. God is able. We love you. Salamat po sa pag-unlak niyo po sa akin. God is able, from disability to possibility.